Aray! Tumutusok ang mga... May ESP ka rin ba? May kaluluwa raw na kumakausap sa akin 7 days a week. Good evening, Sir June, at sa lahat ng inyong mga subscribers and listeners dito sa vlog ninyo sa YouTube. Ang kwentong takip silim. Tuwing gabi ay nakikinig po ako sa inyo. Simula pa noong matuklasan ko ang channel ninyo. Kakaiba po ang mga kwento nyo sa mga vlogs ninyo. Ang mga plot twists and kilabot factors, parang kwentong comics. Bata pa lang po kasi ako, mahilig na akong magbasa ng comics. Paborito ko si Vincent Kua. Astig ang mga kwento niya at illustrations. Ang mga comics ang tanging libangan ko noong 10 taong gulang pa lang ako. Noong mga panahong nakatira pa ako sa isang pribadong ampunan na nasa isang pribadong bundok sa bandang Tanay, Rizal. Itago na lang natin ang pangalan ng ampunan para magbigay galang sa mga pari at mantring nagtayo nito. Please call me Hobie. It is not my real name though, but I prefer to be called as such. Ito na kasi ang pangalang itinawag sa akin ng Hapones na umampun sa akin at nagdala sa akin dito sa Japan. Isa po akong web cartoonist ngayon. Nag-i-illustrate ako ng mga kwento digitally para gawing web cartoon o yung sinasabi nilang modern day version ng comics. Anyway, ang kwento ko po ay tungkol sa 3 kakaibang teachers na inimbita ni Sister Faustina na siyang nag-aalaga sa amin noon sa ampunan. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga po, teachers! Ang cute nila, Sister Faustina. Mga bata, inimbitahan kami ni Sister Faustina na tumulong at magturo sa inyo ng mga production numbers na ipe-perform ninyo sa City Hall sa darating na linggo ng wika para sa mga bata. Ako nga pala si Teacher Luz. Ako naman si Teacher Vilma. Teacher V na lang for short. At ako naman si Teacher Mindara. Tawagin niyo na lang akong Teacher Minda. Silang 3 guro sa Filipino ang magsasanay sa inyo na bumigkas ng Filipinong tula para sa sabayang bigkas. At sila rin ang magtuturo sa inyong sumayaw ng tinikling, singkil at karinyosa para sa kompetisyon sa linggo ng wika. Umaasa ako, Jean, Lisa, June, Rose, Tay-Tay, Sue, JK, Jenny, Mochi, Sugar at Hobie na magbe-behave kayo at susunod kayong maigi sa mga teachers ninyo dahil 1 linggo lang silang stay-in dito sa ampunan para turuan kayo. 6:00 ng umaga, gising na dapat kayong 11 para makapag-almusal. 7:00 nakaligo na at nakapagsipilyo ng ngipin. Saktong 8:00 ng umaga hanggang 12:00, mag-e-ensayo na kayo. Sister, paano po yung mga hindi marunong sumayaw sa amin? Naku, Hobie? Tama ba? Ikaw si Hobie, di ba? Opo. Si Teacher Vilma ang bahala sa sayawan. Star dancer ng Visayas yata si Teacher V. Wow!
magsalita. Paano siya sasali sa sabayang bigkasan? Ako ang bahala kay Rose. Magsasalita yang si Rose kapag kinwentuhan ko na siya. Kwento? Gusto niyo ba ng kwento? Ay nako, Teacher Minda. Umaga, tanghali, gabi, walang ginawa ang mga batang yan kundi ang magkwentuhan. Siya mga bata, iwanan ko muna kayo at ihahanda ko ng tanghalian natin, ha? Salamat po, Sister Faustina! Ano pong kwento nyo, Teacher Minda? Kwento niyo naman sa amin yan. Sige na, teacher, kwento mo. Sige marinig. Kwento naman teacher. Ano bang gusto niyong uri ng kwento? Yung fairy tale. Corny. Yung nakakatawa. Ikwento ko na lang ang buhay ko. Gusto mo, Sugar? Tete, hindi kita kinakausap dyan. Yung action, o kaya nakakaiyak. Yung nakakatakot. Gusto nyo ng true-to-life experience na kwento? Opo! Ako rin. Gusto ko yung mga kwento tungkol sa aswang, tikbalang, manananggal, mga multo, pugot na ulo, lumulutang na... Ayoko niyan. Ayoko na nang nakakatakot. Rose? Nagsasalita na si Rose. Sabi ko sa inyo magsasalita si Rose. Lalo na kapag nagkwentuhan pa tayo mamayang gabi. Mamayang gabi, Teacher Minda? Oo, mas magandang magkwentuhan ng nakakatakot bago tayo matulog. Malaki yung kwartong inihanda para sa amin ni Sister Faustina. Doon kayo pumuntang 11 pagkatapos ng hapunan mamayang gabi, ha? Ito ba yung kwartong nasa kumbento sa tabi ng kapilya sa may garden? Tumpak! Doon ang kwarto namin. Pero, di ba, June, may nakita kang bagot na pari sa bodega na yon? Ha? Bodega? Opo. Dati pong bodega yun. Doon nakatambak lahat ng mga luma at saka basag na malalaking puon dati. Ako po ang naatasan na maglinis lagi doon. Ako po kasi ang leader ng grupo. Ano nga ang pangalan mo ulit? Namjoon po. Pero Jun na lang ang itawag niyo sa akin. Kanina nang ihatid kami doon ni Sister Faustina, aaminin ko, may naramdaman akong kakaiba. Pero wala akong nakita. I mean, wala pa. Pero may narinig akong mga mahinang dasal. Maraming boses. Pero dahil hindi ako nakakakita ng mga kaluluwa, hindi ko alam kung ano o sino yung mga narinig ko. Nakakarinig lang ako. Ibig sabihin, ikaw, Teacher Luz, nakakakita ka ng multo? Oo, pero hindi ko naririnig o nararamdaman. Ikaw naman, Teacher V. Nakakarinig ka ng mga nagsasalitang multo? Tama, pero hindi ko nakikita o nararamdaman. At ikaw, Teacher Minda, nakakaramdam ka lang pero hindi mo nakikita. At hindi mo rin naririnig. Tama. Biglang namutla si Rose sa mga narinig niya. Doon at noon lang kasi siya nagsalita. Simula nang dalhin siya ng tiyahin niya sa ampunan sa edad na 4 na taon. Magkakaedad kami at halos magkakabatch kaya kilala ko si Rose. Tahimik lang siya at palaging takot. Ako po,
Nakakausap ko sila. Ang mga patay? Ang mga espiritu. Anong nangyayari rito? Wala po, Sister Faustina. Tara na mga teacher, mga bata, handa ng tanghalian. Excited kaming lahat na maghapunan na. Noong unang araw pa lang na dumating sa ampunan sila Teacher Luz, V at Minda. Lahat kami naligo ng alas 5 ng hapon at nakapantulog na bago pa maghapunan. Tuwang-tuwa ako kasi ngayon lang may ganitong sekretong pagtitipon sa loob ng ampunan na yun. Nang matapos ang hapunan, lahat kami nang madaling tumulong sa paghuhugas ng pinagkainan at pag-iimis ng mesa. Nang pumasok sa kwarto niya si Sister Faustina, isa-isa kaming nakatingkayad na lumabas sa garden para pumunta sa dating bodega na ginawang silid tulugan ni Sister para sa mga teachers na bisita namin. Lahat kami umupo sa malamig na semento habang nakatalukbong ng kumot kada isa. Dikit-dikit kami habang nakabilog sa pagkakaupo sa paanan ng kama ni Teacher Luz. Handa na ba kayo para sa kwentuhan natin? Opo! Jenny, amoy bulok na bagang hininga mo. Kobe! Shhh! Makinig na. Noong nasunugan kami sa Tondo kung saan ako lumaki, dinala ako ng tatay ko sa mga magulang niya sa Bataan. Tandang-tanda ko pa ang lumang bahay ng Lola Chareng ko. Charing? Chareng. Iba yung Charing sa Chareng. Mabait si Lola Chareng. Kaso masyado siyang mahigpit. Nakatira kami malapit sa highway. Sabi ng lola ko, dapat bago mag-alas 6 ng gabi, nakapaghapunan na ako at nakaligo na. Dapat tulog na ako bago mag-alas 7 ng gabi. Binabantayan niya ako at hindi pinapasilip sa bintana tuwing sasapit ang gabi. 2 buwan na gano'n ang palaging nangyayari. Pero dahil laking tondo ako, kung saan alas 12 ng gabi ang gising ng mga tao at alas 8 ng umaga ang tulugan, hirap na hirap akong matulog ng alas 7 ng gabi. Isang gabi, nagpaalam ang lola ko na dadalo sa huling lamay ng kaibigan niyang namatay sa sakit na tetano. Doon ko lang nakita mula sa bintana ng kwarto ko ang matagal nang ayaw ipakita sa akin ng lola ko. Tumindig lahat ng balahibo ko nang makita kong maraming mga Amerikanong duguan ang kinakaladkad ang mga paa nila habang nakapila silang nagmamarcha papunta sa kung saan. Nakapila? Oo, Jean. Nakapila sila at puro sugat ang mga mukha. Lahat sila mga sundalo. Naka-uniforme sila na pang-militar. At kapag humihinto sila sa paglalakad, sinisibat sila ng bayoneta o binabaril. Pero hindi ko naririnig ang mga sinasabi nila eh. Malinaw lang sa paningin ko ang lahat ng pangyayari. Biglang dumating ang Lola Charing ko at pinagalitan ako. Bakit ka nakasilip sa bintana, ha? Galit na tanong ng Lola Charing ko. Hindi ako nakasagot. Natulog ako ng sapilitan at napanaginipan ko pang mukha ng isang Amerikano na tumitig sa akin at lumuluhang tinatawag ako. Hanggang panaginip, nakikita mo sila, teacher? Oo, Jenny. At magmula noon, natuto na akong tumakas mula sa kwarto ko sa tuwing mag-aalas 7 ng gabi. Tumatalon ako sa bintana.
Minsan, inabangan ko ang mahabang prosesyon ng mga sundalong Pilipino at mga Amerikano. Nakita ko ulit ang parehong Amerikano na tinatawag ang pangalan ko. Sa awa ko, nang tumumba siya sa semento, tinakbo ko siya para buhatin ang paangat. Ha? Tapos po? Nabaliw ako at halos naloka nang hindi ko siya mahawakan. Tumatago sa mga kamay ko sa balakang niya. Niyakap ko siya para tulungang makatayo pero tumago sa mga braso ko sa pusod niya. Mga multo pala ng nakaraan yung nakikita ko tuwing gabi. Ikinuwento ko lahat sa Lola Charing ko. At siya mismong nagsabi na palagi raw dumadaan sa harapan ng bahay namin sa Bataan ang mga multong namatay sa Death March. Death March? Death March o ang Marcha ng Kamatayan sa Bataan. Ano po yun? Ito yung pagpapalakad ng sapilitan sa mga sundalong Pilipino at Amerikano ng hukbong Hapones mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga nang wala sa kanilang pinakain o pinainom man lang. Kapag huminto ka sa paglalakad, papatayin ka ng mga Hapones. Kung kaya't ang iba sa kanila, namatay na sa mismong daanan. Kabilang doon ang Amerikanong palagi kong nakikita kahit sa panaginip ko. Magmula noon, kinuha na ako ng tatay ko at inuwi sa Singalong kung saan na ako nag-aral ng kolehiyo. Astig yun ah. Wala pang ganung kwento sa mga comics na nabasa ko. Dahil siguro parte ng kasaysayan ng bansa natin ng Death March, hindi imbento yun. Totoong nangyari yun. Kaya nakakakilabot talaga. Pero alam nyo, nakakatakot din ang kwento ni Teacher V. Lalo na at taga-Kanlaon siya. Kwento naman, Teacher V! Sige na, Teacher V. Alam niyo ba yung Pasayaw Festival sa Central Visayas? Hindi pa eh. Dahil mahilig ako sa music at talento ko talaga ang pagkanta at pagsayaw, palagi ako sumasali sa libod sayaw. Libod meaning nun, sa Tagalog ay umikot. Kaya ang libod sayaw ay parang street dancing na paulit-ulit ang choreography. Habang nililibot ninyo ang buong bayan na karaniwang ginagawa ng mga kabataan base sa folk dances ng Pinas. Tulad ng ituturo namin sa inyo. Parang Mardi Gras party sa Visayas ang libod sayaw. Kaya naman, nung dalaghita ko, palagi ako nangunguna sa festival na to. Isang festival nun, habang sumasayaw ako, tinapik ako ng kasama kong dancer. Bakit po? Wala rin ako sa tiyempo. Wala ako sa beat. Ha? Ako? Mawawala sa beat? Tanong ko sa katabi kong kamukha ni Sabrina M. Sobrang bilib ko sa sarili ko noon. Kaya hindi ako naniwala kay Sabrina M eh. Pero nang sabihan ako ng choreographer namin na si Tita Jeline, na sinira ako ang performance namin dahil ako lang ang wala sa tiyempo, kinutuban ako ng masama. Ano pong nangyari? Doon na ako kinulit at hindi nilubayan ng mga boses sa tenga ko. Akala ko nung una nababaliw na sila tatay kasi sabi nila, bigla na lang daw akong nawawala tuwing madaling araw. Nawawala ako sa kwarto ko. Minsan 1 linggo bago nila ako makitang natutulog lang pala sa kwarto ko. May mga liwanag pa raw na nakikita si tatay minsan bago ako mawala. Pero nang lagnatin ako after ng disappearances ko, doon ako tinubuan ng mga bukol sa mukha na kasing laki ng ping-pong ball. At bawat bukol, may nakaukit na maliit na metal. Parang palara ang kulay. Isa lang ang nasabi ng tatay ko. Ano po? Nakukulam ka, Vilma. Kulam? Parang witchcraft? Oo. May nagpapalipad hangin daw sa akin. Ang nakakatakot pa nito, hindi ko lang nararamdaman ang pangungulam. Naririnig ko pa ang boses niya.
Anong boses niya? Ibang salita niya. Para siyang tunog robot na tunog radyo na pinagalong feedback at whistle. Tunog electronics. Parang walkie-talkie? Parang ganun. 7 days a week. Ano pong sumunod na nangyari after 7 days a week? JK, alam mo ba JK? Dinala ko ng tatay ko sa lahat ng albularyo pero iba-ibang sinasabi nila. Yung matandang bulag na albularyo sabi niya, may kaluluwa raw na kumakausap sa akin 7 days a week. Sabi naman ng albularyang taga-Pilapil, may duwende raw na nakikipaglaro sa akin 7 days a week. Hanggang sa dumami ng dumami ang mga sugat ko sa buong hita at binti. Lumala ang mga bukol ko. Hindi ako mapagaling sa ospital. Alam niyo ang ginawa ko, mga bata? Ano po? Lumabas ako mula sa kubo namin. At sumayaw ako sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Sa ilalim ng napakaliwanag na ilaw na nakalutang sa bumbunan ko. Sumayaw kayo. Sa saliw ng musika ng mga gong na naririnig ko. Pinagalitan ako ng tatay ko pero hindi ako tumigil sa pagsasayaw. 7 days a week ko ginawa yun, JK. Hanggang sa tumigil ang musika sa tenga ko at nawalan ako ng malay tao. Pagising ko, nasa kwarto ako na puting-puti ang kulay. At may isang matangkad na lalaking naka-helmet. Pahaba ang ulo niya. Hinawakan niya ako sa mga bukol at sugat ko. At biglang sumabog ang liwanag. Narinig ko na ang tunay na boses niya. Ano pang boses ng mangkukulam? Hindi siya mangkukulam, Mochi. Hindi rin siya multo. Hindi rin siya espiritu. Ano po siya? Hindi siya taga rito. Kung hindi siya taga dito, Isang bagay lang ibig sabihin nun. Isa siyang... alien? Tumango at ngumiti lang si Teacher V. Sumang-ayon siya sa sinabi namin. Naka-encounter na siya ng isang alien at mukhang nagka-interes pa sa kanya dahil sa husay niyang sumayaw. Naniniwala ba kayo sa mga portal? Portal? Yan po ba yung parang pintuan? Tama ka, Sue. Lagusan Parang daanan. ng mga kaluluwa. Baka mabulahaw natin ang mga kaluluwang nagmumulto dito. Tahimik mga bata. Baka marinig tayo ni Sister Faustina. Nagyakapan kaming mga bata sa takot na baka biglang may lumitaw na multo sa loob ng dating bodega. Tiningnan namin si Teacher Minda bago siya nagsalita. Napansin kasi namin na hawak-hawak niya ang dibdib niya kanina pa sa kwentuhan. Teacher Minda, masakit po ba ang dibdib niyo? Ha? Wala ito. Baka ninervyos lang ako sa lakas ng tilian ninyo. Turn nyo na po, Teacher Minda, para magkwento. Oo nga po. Ano naman ang experience nyo? Ipinanganak akong mahirap.
Sa gitna ng tubig ng dagat kami nakatira. Pero hindi kami mga badyaw. Doon sa lugar namin sa Matina, Mindanao, sa may Davao City, may isang hotel na sikat. Sikat dahil sa mga kababalaghan na nangyayari sa loob nito. Tulad po ng... Isang katulong ang nanay ko ng may-ari ng hotel na yon, Lisa. At bago ako naging guro, naging katulong din ako tulad ng nanay ko. Nang magkasakit si nanay, doon siya pinadala ng amo niya. Sa misteryosong hotel na yun sa Matina, Davao City. At doon, marami ng kwentong kakaiba si nanay. Pareho po pala tayo ng nanay, Teacher Minda. Katulong din po nanay ko kaya napilitan siyang iwanan muna ako dito sa ampunan na to. Mahirap maging katulong. Pero marangal na hanap buhay yon, Lisa. Yun nga lang, kung sasamahan ng mga kwentong tulad ng ikukwento. Aray! Bakit, Minda? Ano masakit sa'yo? Masakit ang mga balikat ko. Mabigat. Parang may... Minda, may nakapasan sa likod mo. Father! Huwag niyo po siyang sasaktan! Biglang tumayo si Rose na hindi nagsasalita at umatras paharap kay Teacher Minda. Aray! Tumutusok ang mga... Kuko niya sa balikat mo! Naririnig ko mga ungot niya. Sino po ba kayo? At anong ginagawa niyo dito sa kwarto ng mga teacher namin, Father? Masakit sa tenga! Huwag po kayong magalit! Bitiwan ninyo si Teacher Minda! Father! Huwag po! Anong kaguluhan ito? Mga bata! Bakit kayo nandito sa kwarto ng mga teacher ninyo? Sister Faustina! Bumalik kayo sa kabilang kumbento ngayon din! Magsitulog na kayo ngayon din! At kayong tatlong guro, pag-uusap tayo bukas! Sa hindi namin malamang dahilan, pagputok ng araw, pinauwi na ni Sister Faustina ang tatlong teachers na coach sana namin para sa linggo ng wika para sa mga bata competition. Patawad po sa kapangasan naming tatlo, Sister Faustina. Hindi ko talaga pinapapunta ang mga bata sa dating bodega na yon. Bakit kayo nagkukwentuhan ng mga horror story doon sa silid na yon? O siya, makakaalis na kayong tatlong guro. Salamat na lang. Sige na, makakaalis na kayo. June, Hobby. Po? Isara niyo ang gate pagkaalis nila. Papasok na ako sa kapilya para magrosaryo. Opo! Tahimik na ngumiti sa amin ang tatlong gurong sila, Luz, V, Minda, bago sila tumungo sa gate. Pero patakbong humabol si Rose. Teacher Minda! Kailangan niyo pong magpunta sa pare. Dahil yung hotel na pinagtrabahuhan ninyo na puno ng mga salamin,
Punong-puno po ng mga demonyo. May demonyong nakadikit sa inyo, teacher. Magpabasbas kayo ng holy water sa pare. Paano mo yan nalaman? Kinausap ako ng isa sa panaginip ko. Isa siyang itim na kaluluwa na nakulong sa salamin ng hotel na yun. Alam niyo po bang, dati palang nirentahan ng isang grupong pangrelihiyon ng hotel na yun kung saan nagsagawa sila ng eksorsismo sa basement. Hindi nila nagawa ng tama ang exorcism. Kung saan-saan sumanib ang mga demonyo, teacher. Alam ko yan. Dahil minsang nagwawalis ako sa basement. Naramdaman kong may humahawak sa ari ko. Hanggang sa dibdib ko. Bata pa lang ako noon, pero nanigas ako, Sir Jun. Sobrang tigas ko sa takot. May isa ring nagrenta ng kwarto doon na nasunog ang buong katawan. Tanging kwarto niya lang ang umapoy. Sino naman ang tao na yun? Yun po yung kaluluwang napanaginipan ko kagabi. Dahil sa sama ng loob niya, sumama siya sa mga dyablo na nasa loob ng salamin dun sa hagdanan ng hotel. Paano mo nalaman ang lahat ng yan, Rose? May ESP ka rin ba? Mag-iingat kayo sa ampunan na to. Rose, June, lalo ka na, Hobby. Po, bakit po ako? Dahil may bumubulong sa akin na isang lalaking kaluluwa. Matagal na raw siyang may gusto sa'yo. Kaya lagi kang tinatabihan ng pugot na pari na yun, Hobby. May gusto yung pari sa'yo. Titigasan ka pa ba dahil sa takot? Pugot na pari? Manalangin tayo bago kami umalis. Sige po. Naghawak-hawak kami ng mga kamay nang biglang nakarinig kami ng isang nakakikilabot na sigaw. Huwag! Sister Faustina! Napanganga kami sa kilabot sa narinig naming sigaw ni Sister Faustina. Hindi ko na po maitutuloy muna ang sumunod na pangyayari sa kwento ko sa ngayon. Hindi pa po ako handa na ikwento ang mga susunod na kaganapan. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin, Sir June. Happy anniversary to Kwentong Takip Silim, and God bless all the children who are living in orphanages. Until then, bye for now. Mula po rito sa Japan, good night, and always remember, God loves all of us. Stay safe. Shoutouts! At ngayon naman po mga kaibigan, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Hi po kina Lenny Gagaril, Mayumi Makisi, Daddy Dao, Sha Boriol, Angelica Gacosta, Colette Chanel, Kenneth Matibag, Jovert Orubia, Marley Camanero, at Catherine Nat. Ngayon po, magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Angelica Gacosta at Colette Chanel. Sabi ni Angelica, "Good afternoon po, Team Kitty. Pa-shoutout po sa tropa kong maganda na si Criza. Sana makamove on ka na.
Tsaka sa aso namin na si Nikki na araw-araw nilalagyan ng speaker sa tabi para makinig ng takip silim kahit replay na, lahat pinakikinggan niya. Sabi naman ni Colette, kulang talaga ang araw ko kung hindi ako nakakapakinig sa kwentong takip silim. Love, love, love. God bless us all. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at Sitio Bangungot, ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagpapasalamat.